Pag-iba ang isang condominium na panira raw sa tanawin sa Luneta. Kung bakit, yan ang inaksyonan ni Mayan Los Baños. Agaw pansin sa view sa likod ng monumento ni Rizal sa Luneta ang itinatayong Torre de Manila Condominium. Mismo si Senador Pia Cayetano na nag-inspeksyon kanina, nasagwaan. Kung ako tatanungin mo, nakakasira talaga siya sa panoramic view ko. Giit ng ilang grupo lumabag ang kondo sa guideline ng National Historical Commission of the Philippines na nagsasabing dapat panatilihing malinis ang vista points o paligid ng monumento. Sa panahon ng kaliwat ka ng pagpapicture at mga selfie, madalas ginagawa na lamang biruan yung photobomb o yung mga sumasali o sumasapaw sa subject ng picture. Pero ang reklamo ng ilan sa ngayon ay kung wag naman sana magkaroon ng permanenteng photobomb ang monumento ng pambansang bayani. Gaya na lamang nung asul na building sa aking likuran. Sa pagdinig ng Senado, lumabas sa 2012 pa lang, may violation na ang gumawa ng building na DMCI Homes. Ang dapat na 7 floors sa taas ng gusali, naging 47 floors sa plano. Pero sagot ng DMCI Homes na may-ari ng proyekto, kumpleto ang kanilang permit at may exemption notice pa mula sa LGU ng Manila. It is our assumption that with the building permit, we can proceed with the project. So you're telling me for a 1 billion project, you just assumed that the violations that were very clear because you exceeded were resolved? In good faith, yes, ma'am. Really? Di rin daw ito makakasira sa tanawin. The Torre de Manila, ma'am, to complement its surroundings or the buildings around it, is conceptualized to be an art deco. Kung hindi raw maayos ang problema, babala ni Cayetano, Either we recommend that it be demolished, chopped short, or you come up with something so that it will blend. Pagilinaw pa ni Cayetano, posible ang pagpapademolish ng istruktura kung ipag-uutos ito ng korte at ipatutupad naman ng Manila LGU. Sinusubukan naman naming hinga ng pahayag ang DMCI sa ngayon. Umaaksyon, Mayan Los Baños, News 5. Ipinag-utos na ng Sandigan Bayan na kunin ng pamahalaan ang tinatayang nasa higit 1 bilyong pisong halaga ng ill-gotten wealth ng mga Marcos na hawak ng isang korte sa New York. Yan ang inaksyonan ni Gerard de la Peña. Bukod sa male-maletang mga alahas, may bagong perang papasok sa kaban ng pamahalaan na nagmula sa sinasabing nakaw na yaman ng mga Marcos. Nagbaba ng kautusan ng Sandigan Bayan na nagsasabing dapat napunta sa pamahalaan ang tinatayang nasa $40 million o 1.74 billion pesos na pondo na nasa pag-iingat ngayon ng isang korte sa New York. Kasunod dito ng desisyon ng Korte Suprema noong 2012 na inapilahan naman ng mga Marcos. Nagmula ang pondo sa Arelma Incorporated, isang dummy foundation ng mga Marcos na rehistrado sa Panama na ginamit para makapagsali ng pondo sa Swiss bank accounts. Pero ang problema, hindi raw basta-basta mapapasa kamay ng pamahalaan ng pera dahil may nakabinbin pang kaso sa New York. Ang humahadlang sa pagbalik ng perang ito sa ating kabangbayan ay yung merong grupo ng mga human rights victims na may mga US lawyers na siyang nagkiklaim din sa perang ito. No? Kumpiyansa naman ng pamahalaan. Napapanigan sila ng korte sa New York dahil may batas naman naglalaan ng 10 bilyong piso para sa mga biktima ng pang-aabuso noong martial law. Yung kanilang claim ay laban sa estado ni dating Pangulong Marcos. Itong perang ito ay nakaw ng yaman. Kung kaya't hindi ito kasama sa estado ni Pangulong Marcos. Kaya dapat lang ibalik ang perang ito sa ating National Treasury. Simula noong 1986, nasa 167.5 billion pesos na ang nabawi ng pamahalaan mula sa mga nakaw na yaman ng mga Marcos. Sinubukan namin kunin ang panig ni Senator Bongbong Marcos, pero tumanggi itong humarap sa kamera dahil mismong siya hindi na pamilyar sa itinakbo ng kaso. May hinahabol ding milyong-milyong dolyar na halaga ng mga painting at ipapasubasta ng mga ari-arian sa bansa na nagkakahalaga ng di bababa sa 120 million pesos. Umaaksyon, Gerard de la Peña, News 5. Matapos ipawalang sala ng korte, nakalaya na ang isa sa mga kapwa-akusado ni Dennis Roldan sa kasong kidnapping. Yun nga lang, yan ay matapos siyang makulong muna ng 9 na taon. Nasa gitna ng aksyon, si Kay Imson. Maaga palang inaayusan ni Carlang Cuarto ng kanyang tatay na si Octavio Garces. Isa si Garces sa mga akusado sa pagdukot sa 3 taong gulang na Filipino-Chinese sa si Ken Shiyu noong 2005. Napawalang sala siya kahapon dahil sa kakulangan ng ebidensya. 19 pa lang si Carlang makulong ang kanyang tatay pero imbis na magkalayo ng loob, lalo raw silang naging malapit sa isa't isa.
Hindi kami masyado nakakapagsama or nakakapag-usap. Pero yung bonding namin for this whole 9 years, doon kami mas naging close. Ang kapatid naman ni Octavio na si Malen, magkahalong saya at sama ng loob ang nadarama. Mahigit 9 na taon daw kasing nakulong ang kanyang kapatid bago nakamit ang hustisya. Hindi ka pa nasa-sentence yan, para ka na rin kinulong eh. O hindi ba masakit yon? Kanina, magkasamang sinundo ni Carl at ng kanyang mga kaanak si Garces. Mahigpit agad ang yakap ng mag-ama sa isa't isa. At last, together again. Muli raw magsisimula ng kanilang buhay ang pamilya Garces. Bibigyan ko muna sila ng quality time. Ang itinuturo namang mastermind sa kaso na si Mitchell Gumabaw o mas kilala bilang Dennis Roldan, naging matiwasay ang unang gabi sa Bilibid. 5 araw siyang mananatili sa loob ng quarantine cell kasama ang 35 inmate. Bawal tumanggap ng bisita. Matapos nito ay ililipat siya sa regular na selda sa loob ng 60 araw para masanay muna sa loob ng piitan bago tuluyang ilipat sa maximum security ng Bilibid. Habang buhay na pagkakakulong ang ipinataw kay Roldan kasama ang 2 pang akusado. Umaaksyon, Kay Imson, News 5. Rain or shine guard Paul Lee kinumpirma ang kagustuhang lumipat sa ibang team. Elasto Painters coach Yang Yao, may hinanakit nga ba kay Lee? At sa Happy News, kilalanin ang Pinay teenager na ilang beses nang nag-uwi ng medalya sa sports ng mountain biking. Yan at iba pa sa aming pagbabalik.